hall because katulagi ang problema kung maghatag big budget para sa barangay hall dili man ila ang lote. It's not theirs. It really belongs to the Department of Agriculture. So di gyud mi makakonstruct og barangay hall diha until ma-turn over. Karon kay sugot naman. So ang yun ako kang Kapitan Romel Los Reyes na okay, na-approve na natin yan, turn over na ang lote. Ang next project natin yung barangay hall. So, mawala na ang kakulba sa mga barangay official diha kasi paon sila anytime. Anytime pwede sila pahawaon. Karon mao na ang pinaka dako gyud na in terms of accomplishment that now gives them the lot. So dili na gid sila ma-eject. Tinuod na ng imong gisulti kay. Okay, Congressman Carlo, giyatagan ninyo ang taga Davao o mga Gambalay, Kalsada o karon yutan na usab. Pabor tugote kami nga mga tanong kung unsa pa ang inyo mga umaabot nga mga proyekto alang sa katawhan diri sa Davao. Nasayod mi nga dunay kasamtangang milk feeding o PhilHealth program karon alang sa unang distrito. Regular na ba ni nga mga proyekto, Congressman Carlo, o nga nung susama nini nga mga projects ang imong gipahimutan? Siyempre, para sa kalusugan. Kay para kanamo, importante man yun ang kalusugan para sa atong katawhan. So, kining PhilHealth, insurance kini siya para sa atong mga indigent na mga pamilya. Kay para dili ni sila magka-problema, inigabot na sa panahon na magkasakit sila or makinihan naman sila mag-hospital tungod sa sakit, di na sila maalanganin. Tungod kay na naman sila PhilHealth. So, kung kintahin mo, hospital sila, simba ko lang, makagamit sila sa PhilHealth. Hopefully, ang PhilHealth i-cover ang tanan mga kinahanglan gastuhon para sa pang-hospital. So, gawas na sa hospital, wala sila kinahanglan bayaran. Then, kining milk feeding, appeal ni sa atong Oplan Kalusugan na para sa mga kabataan o para sa mga senior citizens. So, napod tayo mga gatas para sa senior citizens na ato pong milk feeding para nila, and then para sa mga bata, napod tayo milk feeding to address kining problema sa malnutrition. So, appeal ni tanan sa atong Oplan Kalusugan programs, of course, napod tayo CMAP para sa mga nakinahanglan mga medisina. Okay. Sir, hapit na ang second semester, no? Kumusta na ang Nograles Scholarship Program? Unsa na may update ni Congressman? Dahil lang gihapon ang atong scholarship. So, katong mga na-scholar na namo first semester, assured sila na this coming second semester, na lang gihapon ang ilang scholarship. Magpabili lang gihapon. Basta, dili lang sila makik-out sa eskwelahan. Of course, wala na kayo mabuhat kung tungod sa ilang grado, dili mayo ilang grado, makik-out sila sa eskwelahan. Of course, pwede natong hangyoon ang eskwelahan na padayon lang gihapon ang ilang pag-eskwela. But if it's the policy of the school na di na sila pwede makapadayon tungod kay dili maayo ang grado, then unfortunately, kung hindi man sila dawatong sa eskwelahan, di po mo kahatag og scholarship. Pero katong okay naman, kanang naay clearance gikan sa eskwelahan, kanang makapadayon sila sa ilang pag-eskwela, padayon po ang atong scholarship. Tuloy-tuloy lang gihapon. And then, na may mga uban ng utana kung pwede pa sila mag-apply. Yung lagi nako sa second sem, tanaw na to. Kay kintahay, kung naay ma-vacant dito, kay naay dili na magpadayon mag-eskwela or nakagraduate na, then meron tayong mga bakanteng slots na pwede natong isulod katong mga gusto na po magpa-scholar. Okay. Mao na nga atong patakaran. Okay. Congressman Carlo, hisgutan po nato kining nagdilaab nga issue, no? May kalabutan ning kontrobersya nga pagtuboy sa mga OIC dina sa ARM, no? Ang Korte Suprema di pa lang dugay mipagawas og temporary restraining order kun TRO aron na maundang ang kasamtangang pagtudlo sa Malacañang og mga OICs alang sa ARM. Unsay pasabot sa maong tiliman doon, Congressman Carlo, sir? The temporary restraining orders just basically means na kining pag-appoint dili usa. Okay. Di usa ta mag-appoint kay they have not yet come up with a decision regarding sa constitutionality sa mong balaod. So samtang wala pa ang nagpagawas og desisyon ng Supreme Court kalabot aning constitutionality sa pagpostpone sa ARMM,
effectively dili pa pwede mag-appoint si President Aquino og kining mga OIC. So ang effect tungod kay di pa siya pwede mag-appoint og kining mga OIC, katong mga daan ng mga elected officials will hold over in their capacity as elected officials. But this is not yet kining ginatawag na ang decision gyud on the issue of constitutionality. This is just a temporary restraining order. And what the temporary restraining order means is status quo usata. No? Because the term sa ARMM officials is supposed to expire sa September 30. Okay. Diba? Then sa September 30 dapat mag-appoint na si President Aquino o kining ng mga OIC. Now, ang Korte Suprema, wala pa man sila naka-decision kung constitutional ba ang katong pag-postpone sa ARMM o kining constitutional ba ang paghatag nato og kining power sa president na mag-appoint og OIC. So, wala pa ta dito. Wala pa yung decision ng Korte Suprema. So, ang problema karon o ang issue karon, nigabot niya ng September 30, kinsa na yung mga opisyales karon sa ARMM. So, yung sa Korte Suprema, okay, so samtang amo pang ginahisgutan kini, samtang ginadiscuss pa namon niya, samtang wala pa ang final decision namo, status quo sa ta. Mao lang na ang buti pasabot sa TRO. Matod sa Comelec, Congressman Carlo, nangandam na daw sila aron nga magkaptigayon o pinili ay dito sa ARMM sa sunod tuig. Tingali, agig tubag sa pag-issue sa gingon nga TRO sa Korte Suprema. Sa imo wala ka nagkaimukat ang sitwasyon karon sa ARMM, Congressman? Well, siyempre, tungod ani nagkaroon og komplikasyon gamay, di ba? Kay una sa tanan, siyempre, because of kining balaod, nag-prepare na ang atong executive branch og pag-appoint aning mga OIC. In other words, nagkaroon na og screening committee, nagpili na og mga members sa screening committee, naiuban na mga gustong mahimong OIC na nagtender na sa ilang, naghatag na sa ilang mga qualifications, nagsubmit sa ilang papeles because we were already going to the process na mag-appoint lagi ang OIC. But of course, pagpasar man aning balaod sa ARMM, which by the way, usa ko sa mga nag-oppose, no? Ang akong boto ani was no kasi kita lagi nako na makagubot lagi ta ani, medyo magka-diferensya ta ani because dili lagi nako masabtan kung nganong mahimong legal man na may charter ang ARMM. But anyway, so nagkaroon og medyo komplikasyon karon. So katulagi ingon sa Korte Suprema na TRO sa status quo ta. But we really don't know kung unsa pay decision sa Korte Suprema. For all we know, sabihin ng Korte Suprema, okay, constitutional man pala. So after that, then the President can now appoint the OIC. Ang problema, kung ang decision karon sa Korte Suprema unconstitutional di ay. So kung mao na siya mahitabo, hold over lang gihapon kining mga elected, and then Comelec will now have to schedule an election. Mao na siya mahimong effect. But again, this is just a TRO, a temporary restraining order, temporary gani ang tawag, temporary restraining order. Samtang ato pang ginahulat ang final decision sa Korte Suprema. So hulaton nato ang Korte Suprema kung unsa ba yung mahimong decision nila. Mo ning gikadlukan sa kadaghan sa gingon nga iskutang kasamok sa diha sa ARMM, Congressman Carlo. Dunay tulo ka mabomba nga bisikad tulo sa pagbisita gani ni Secretary DILG Secretary GC Robredo dito sa Cotabato City aron nga sugdan ang pagtudlo sa babag-ong tigduma sa ARMM yatong miaging semana. Di pa na magdugay ang kapulisan mingon nga seryoso ang hulga sa pagpamumba sa laing parte sa Mindanao gani bisan sa Pulong Manila. Unsay imong ikasulti may karabutan ni Congressman Carlo? Una sa tanan, let's not misread this, no? Para kanako. Una sa tanan, wala pa may mga report ang kapulisan na kini mga nahitabo karon sa Mindanao, kini mga bomb attacks, kini mga explosion sa Mindanao, tied up ba kini sa ARMM elections? Or wala pud ta kabalo sa mga motibo sa mga nagpasabog sa bomba. So, let's wait for the
PNP and all our investigators to tell us kung unsa may resulta sa ilang investigation. So para kanako dili usa ta mag-speculate, no? Kung unsay mga rason sa pagbomba, kung naa ba ni tie up with kini mga nahitabo na kining sa ARNM postponement or whatever. So let's not speculate usa, hulaton usa nato kung unsay mugawas sa resulta sa intelligence reports. Okay. Kaubangsal, ato ta sa mga pangutana diri sa barangay, no? Labi na diri sa unang distrito. Mao gid gusto nila makawat kadto kang Congressman Carlo. Yes. Ipaabot na to niya. Congressman Carlo, sir, unahon na to ni pangutana may kalabutan ini nga kaso sa mga buhisan, no? Ang Bureau of Internal Revenue walay puas nga mipasaka og kaso walag tuo sa giingong mga tax evaders, no? Congressman Carlo, sa tan-aw nimo, tama ang gihimong paagis BIR aron na madungagan ang kita sa gobyerno, sir? Para kanako, there are different ways of, imposing kining mga collections. Of course, one of the ways is kining pag-file og mga kaso. Pero nasabtan man pud dato kung magsigi ka pag-file og kaso, that entails cost. Siyempre, abogado, mga pagbayad sa korte, and of course, it will take up time and resources of our government officials. So, we have to look at it in a cost-benefit analysis ratio, no? Cost-benefit ratio analysis, kung maayo ba na siya or dili. There are also other ways na kanang sa settlement, mag-settle na lang. And in 2007, there was a law that was passed by Congress, kining Tax Amnesty Act of 2007. Nakatong na yung mga diferensya sa ilahang pagbayad sa buwis, they can avail of the Tax Amnesty Act kay para dili niya sila makasuhan sa BIR, and BIR will be able to, government will be able to collect kini mga uncollected na mga taxes gikan sa mga kanang ginatawag na kulang ang buwis na ginabayad. So there are different ways and means to do it. That's not my expertise, that's the expertise of BIR, but syempre makadungog man kapud ka mga istorya na dapat dili yung nagka-agresibo, dapat di na mag-file og mga puros mag-file og kaso because dapat immediate na lang. Murag sa korte god, di ba? Magkinasuhay sa korte na may mediation proceedings ka na. Kung magkinasuhay sa korte na may mga conciliatory meetings ka na, may mediation, conciliation, conciliatory methods para dili na mo abot sa punto na magkinasuhay hantod pila ka adlaw, hantod pila ka tuig bago matapos. Unya pwede pa nimo i-appeal, pwede mo isaka sa korte sa Court of Appeals, pwede pa nimo isaka sa Supreme Court. The same with tax evasion cases, di ba? Human sa decision, saka pa kag Court of Appeals, saka pa Supreme Court, murag maubos na lang ang kwarta sa gobyerno sige kinasuhay ba, and then wala pa'y makolekta. So in other words, there are ways also of settling kining mga tax cases that does not necessarily have to go to court. But again, that's really depende na sa leadership sa BIR. I would not presume to tell them what to do. Okay, dirita sa transport strike, Congressman Carlos Arno, ang mga militanteng sektor sa pasada nagplano nga mo pasiugda na pod og usa ka semana nga transport strike aron mapugos kuno ang gobyerno nga paubsan ang presyos gasolina o kining krudo. Unsay imong ikasulti ni Congressman? Ang oil deregulation. Yes. Sa una oil regulated, may regulated man ta sa una. Human ingon sila, sige, i-deregulate lang nato kay para the market forces will dictate the price, kay para kung magkakaroon ng kompetensya between the key players sa petroleum industry, then they will lower their price. Katong pinaka-ubos na presyo, dito mo ato ang tanang mga customers. So, we will just let market forces make its play. Karon gusto na po nila ma-regulate na po. So, murag napingpong ta ba? Oil regulation, then oil deregulation, karon oil regulation na po. But, in any case, dili na inana ka simple. So, kinahanglan na hisgutan pa na, i-analyze pa na, we have to study it in Congress. That is why, last month, August, na kongresista na nag-file, I think it was Congresswoman Abad, who filed a resolution in Congress asking for the investigation and study
into the possibility na atong ibalik na pud sa regulation, no? Kining oil regulation. So there's a resolution asking for an inquiry and the study of the oil deregulation law, presumably para pag-aralan namo na kung kinahanglan nato i-amendahan ang oil deregulation law or i-repeal ang oil deregulation law niya ato na pud ibalik sa regulation. So that is something that we have to do in Congress within the next 100 days. Pagutan na may kalabutan gyapon sa presyo sa lana, Congressman Carlo. Sa tingwa ang matubag ang pag-alsa sa transport sector, gisaad ni Presidente Aquino nga ibalik lantaw ang oil deregulation law sa tingwa ang masanta lagi ang pagsaka sa presyo sa lana o kini naglanggib bigit sab sa Kongreso, Congressman Carlo. Yes, that's as I said. Na sa resolution ni Congresswoman Abad. Okay. So, isgutan ng Binay for President, Congressman Carlo. Election na, murag hapit na po ba? Upat katuig una, mabot ang sunod presidential election. Si Vice President Binay, may padayag sa intention nga, budagan lagi pagka-presidente. Si Mutanaw, tama ba kining gihimong lakang ni Vice President Binay nga iyang gi-anunsyo ang iyang intention para pagka-presidente sa 2016 election, Congressman Carlo? Only time will tell. But para kanako, mao na ang iyang gustong buhaton, and that was his, I'm sure he thought about it. I'm sure pinag-aralan, pinag-isipan niya yan. So, sa iyang tanaw, para siguro to leave no room for doubt, no? Sa iyang intensyon, yan ang ipagawa sa maong balita. So, tanaw nato ni. But of course, nagaingon na sa'yo lagi kaayo, if you do that, then you will open yourself na posibleng atakihon ka, na mag-attack sa imo, na mga mang-intriga na sa imo, gumuon na imong reputasyon, etc. etc. Kay nagpagawas naman ka sa imong intensyon. But again, that is a personal call of the Vice President. He wanted to announce it, to leave no room for doubt, and to show the people that he's ready to take on the presidency. So, let's leave it at that. And we hope and we wish him well sa endeavors. So, nindot ning ato ang hisgutan pod kini nga showbiz Congressman Carlo Zerma. Showbiz na sad. Okay, si Chamsi Sup Congressman. I don't know kung unsa mag-pronounce na iya. Chamsi. Shamsi. Yes. Ang iyang apelyido is Sup. Okay. So may nang i-clarify gyud nato, no. Ang laing garbo na usab diri sa nasod Pilipinas ug labi na Sa Mindanao. Yes. No. Ang mitugpa sa kining top 5 sa 2011 Miss Universe. Now karon ang Kongreso ba duna bay espesyal nga resolusyon aron nga mapasidunggan ang beauty and brain gikan sa General Santos, Congressman Carlo? Yes. Actually, nag-file kong resolution. Kauban ako nag-file og resolution. Okay. Si Congressman Dax Cua, si Congressman Luigi Quisumbing, si Congressman Erwin Cheng, si Congresswoman Alia Dimaporo, si Congresswoman Lucy Torres. Nag-file mi og resolution commending Shamsi Sup for winning third runner-up sa Miss Universe. And of course, garbo po nato tungod kay taga Mindanao. So, na resolution sa Kongreso. Okay. Mas maayo man pud na ingon na kauban sa at least